istorya nga aning dunay sa kabas nga nadisgrasya tungod kay ang hinungdan overspeeding ang driver, kusog ipadagan ang driver. Unya pilaray istorya, pagkadisgrasya sa bus, duha ka tawo ang namatay. Una, ang driver sa bus, unya ang pasahero nga naglingkod sa front seat sa bus, usa ka pari. Kura paroko, parish priest sa usa ka simbahan. Unya, pag-abot nila sa langit, wa ni sa Bible ha, basig kung uban ninyo, naa din na sa Bible si San Pedro, pastor. Wa ni sa Bible ha, storya raman eh. Pag-abot nila sa langit, ni atubang sila ni San Pedro, pero nauna gamay og abot dito si ang driver, kay una man siya kabugtuag kinabuhi. Pag-abot niya dito sa ganghaan sa langit ni Ana San Pedro nga, nilinya man, ni Ana San Pedro nga, kinsa ka, unya, nganong naabot ka diring dapita? Intubag dayon tong bus driver nga, ako si Kulas, ako ang driver sa bus nga na aksidente. Unya, ambot lang nganong diri man ko gipada. Tingahapon si Kulas. Unya, paglantaw ni Pedro ana, oy, ikaw di si Kulas. Okay, Kulas, sud ka sa langit. Unya, kita ka anang mga palasyo nga dagko diha. Kulas, pamili. Unya, diha ka mo puyo sa palasyo. Perting lipayan ni Kulas. Sud na siya, sud. Ato na siya sa langit, sud na. Unya, karon kay ang pari nga kuyog niya nga nadungan og aksidente, nagsunod man niya, nakadungog man ang pari, ingon ana ri pag-interview. Siya na sunod, wa na siya mapangutanang San Pedro. Ni ana ng pari nga, ana siya, Senyor Pedro, ako si Padre Damaso, kura paroko sa simbahan. Unya, na ako diri karon nag-atubang nimo. Dito na ingon San Pedro nga, Padre, ikaw di si Padre Damaso. Padre, diri ka dapita. Kita ka nang payag, Padre. Kita ka nang payag pamili diha, Padre, kay diha ka puyo. Nawa ang excitement ni Padre, no? Nawa ang iyang excitement kay giinan niya si San Pedro nga naning San Pedro, nganong di ba ingon ang Bible nga, in my Father's house are many mansions? Unya nga nung payag man ko niya si Kulas, nga kusog kay padagan, nalang dito man sa palasyo puyo. Ni ana dayon San Pedro, dirita mo tapos, ni ana dayon San Pedro nga, Padre, kabalo baya ka? Sa dihang matag Domingo nga magmisa ka, magwali ka, halos tanang membro na tog sa simbahan, nanimba na tog. Unya, kung di magani matog, ang uban ng gawas, dito mag-standby sa gawas simbahan, pero kani si Kulas, kabalo ka? Kani si Kulas, matag drive niya sa bus, ang tanang tao nagpiyong sa mata, kaya nag-ampo. Dito siya sa palasyo, ikaw dito ka sa payag. Ang uban waka-G, amen. Karon mag-hisgot ta, palipidi mo pakita, ano mo video mo pakita? Dirita, hisgot ta. Atong topic this morning, mag-hisgot tag langit. Hisgot tag langit, kay grabe na yun, no? Apit na nabagid mo balik ang Ginoo. Dirita, sa ato ang topic. Manindong mo palihog, let's all stand up, open your Bible. May nalang ito ba? At least, pakuraw gamay yung utok. 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12, okay? Unya, atong basahon, tulo lang ka verse. 2 Corinthians chapter 12, unya, let's read verse 2, 3, and 4, okay? 2 Corinthians chapter 12, verses 2, 3, and 4. Atong basahon sa dungan-dungan aron makaparticipate ng tanan, okay? Let's read verse number 2. Read it now. Go. I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth, such an one caught up to the third heaven. And I knew such a man, whether in the body or out of the body I cannot tell. God knoweth, how that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which is not lawful for man to utter. Mag-ampo ta, Ginoong Dios, amahan na mo langit nun. Thank you so much, Lord, for this wonderful morning. Thank you so much, Lord, that we can be able to worship you in spirit and in truth. Salamat kay Lord nga nakaabot mi nga safe diri sa balay Tigumanan. Lord, nag-ampo ko. Please, pasabta mi karon sa imong pulong, Lord Holy Spirit, guide me as I preach thy word. Tabangi Ginoo imong makatawhan nga masabta nila
ang imong pulong, Lord, sa yano, simple nga paagi. Salamat kayo, Lord, sa tanan. I commit everything to you. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you for standing. Makalingkod mo palihog. Alright? So, makita na to sa verse, no? Pinin mo mabalik, Rolyeta, in verse number 2. Number 2, 2 Corinthians 12, verse number 2. Naa diha, such an one caught up to the third heaven. So, pagka tinuod lang, sultian ti ka, tinuod ning lugar nga langit. Amen? Okay? Tinuod ning lugar nga langit, dili ni siya ingon nga komedya. Dili ni siya ingon nga comic fiction, or dili ni siya ingon nga storya lang sa mga katigulangan, or pagka tinuod lang mga ison, tinuod ang lugar nga langit. So much more, kung tinuod ang lugar nga langit, tinuod po ning lugar nga impyerno. Mo nang unya na lang tana, basin kung mahuman ta ning heaven, magisgot abot tag impyerno, okay ba mo? Oh. Sige, langit sa ta. Okay, karon. There is a introduction, next slide. Halos tanang tao sa Pilipinas o gani dunay ubang mga nasod sa kalibutan nga nagtuo sa lugar nga gitawag langit. Di ba magsulwining ka? Diri sa tuwa lang, diri sa Lanao, or maski diri sa Pilipinas, ang halos tanang Pilipino nagkabalo nga dunay langit. Okay? Oh, di ba? Excited ang mga bata sa excitation class kung tudluan nato, di ba? Excited sila nga muadtog langit. Kaya naman, ang langit, mga isuon mo ni lugar nga dapat nimo nga itinguha nga, Lord, please, tabangi ko, pasabtag sa iyong pulong nga, tinud-anay, bigi ko naluwas, aron makaanha ko diyang lugar ha, di ba? Oo, in the third heaven, which is kanang gipuy-an si Ginoo. Now, next slide. Heaven is the eternal dwelling place of God. Heaven is the eternal dwelling place of angels. Unya, dili lang. Heaven is the eternal dwelling place of redeemed human souls. Amen? It is described as a realm of perfect happiness, free from sorrow, free from pain, free from crying. O ang langit, perfect nga lugar. Amen? Pagkanindot, mo na nga, excited ta dapat kung magisgot naglangit. Amen? Excited ta dapat, ibutang ni mo imuna na, Lord, mo gining nga lugar nga excited ko nga padulungan ako. Amen? So muna nga, importante kaayo ang kaluwasan di ay. Kaya naman, before ka maanha ng lugar ha, dapat una sa tanan, luwas ka. Amen? Una sa tanan, nasayod ka kung asa padung ang imong kalag. Now, number 1, dito manglangan. Number 1, next slide. Asa man dapit ang langit. O, ato ni hinahinayon og tackle this morning. Asa man dapit ang langit. Very simple. Next slide. Number 1, anaa kini sa itaas. Ang proof, may kayab si Ginoong Hesukristo human sa iyang pagkabanhaw. Amen? Kay kung wa pa may kayab ang Ginoong Hesukristo dito, ning descend pa siya, ning kanaog pa lang siya, ang langit na sa ubos, pero ni kayaban siya. Amen? So, ang langit naa sa itaas. Ang pulong nga may kayab, it means, na ako'y picture diya, pakita, ragod palihog. Next slide. Oh, di ba? Ning saka, ni ascend, the word ascend, it means, ing saka, may kayab. So si Jesus Christ, human siya nakiistorya siya mga disipulo, mga apostoles, no? Gihatag niya ang Great Commission nga, go ye into all the world and preach the gospel to every nation. Before siya miadto sa langit, ni kayab una si Jesus Christ. Hinahinay, nakitaan siya sa mga apostoles, sa mga disipulo niya nga, ni saka, padulong sa itaas. Okay, nasabtan ninyo? Oh, next slide. Oh, Nadia. Next. Balik ta. Next. Oh, anaa kini sa itaas. Mikayab si Ginoong Hesus. Now, atong basahon na. Atong basahon in Acts 1. Lantawan lang niyo sa screen, sa TV. Acts 1, verse number 9. Lantawa. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up. Oh. And a cloud received him out of their sight. In verse number 10, lantawa. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, gibalik na sad, no? So ang langit nasa taas. Behold, 2 men stood by them in white apparel. Now in verse 11, lantawa. Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus which is taken up, gibalik-balik ina, from you into heaven,
shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Paminaw, very interesting ning verse. Okay, Acts 1:11. Why? Ingon ang last phrase, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Don't you know, paminaw? Don't you know, wali itong Thursday, kung naa ka itong Thursday, before pa ang Great Tribulation, doon na unay rapture ng mahitabo sa mga Kristohano niya luwas. Amen? Doon ay rapture sa gawon ang mga namatay nga na-save, luwas ka pero wa ka mabaptize rapture. The dead in Christ shall rise first. Kamo una ang katong mga nangamatay nga labuan sa itong nga siba, sila una ang bayawon, no? I-rapture. Unya, next verse in wala sa to ang text pero 1 Thessalonians chapter 4 na verse 16 to 18. The next lantawa na to next verse 17 lantawa gani. Ato lang lagbitan gamay. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Unsa may punto naman na pastor? Kabantay mo, kanang pag-ascend ni Jesus Christ dito sa langit, sa dihang nag-instruction siya sa mga disciple, the same nga pamaagi nga mukanaog siya, but dili pa mutunob si Jesus Christ sa Olive, alright? Mount Olive. Before pa siya mutunob na, doon na say raptured. Diha pa siya sa kawanangan. Nakuha ninyo? He is in the air. Natawa. To meet the Lord in the air. Klaro ba? So dili pa mutunog si Jesus Christ. But katong balik ta sa Acts 1:11. Acts 1:11 roll palihog ko roll. So shall come in like manner as ye have seen him go into heaven. That phrase kanang mukanaog na gyud si Jesus Christ, that is the second coming of Jesus Christ. Nakuha ninyo? Together nato nga mga luwas. Kay we will reign sa kalibutan for 1,000 years together with Jesus Christ. I don't know kung nakabalo mo na, but tunin ninyo ang Bible, labi na diya sa Book of Revelation. Now, so much for that. So, dirita. Next slide. Matud pa ni Pablo, kung mubiya siya aning kalibutana, makig-uban siya ni Kristo dito sa langit. Kabalo mo, kisa na si Pablo, that is Apostle Paul. Atong basahon, 2 Corinthians chapter 5 in verse number 8. 2 Corinthians 5 in verse number 8. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Amen? Muna nga, di ta mag-uol kung mamatay ang atong minahal sa kinabuhi. Basta luwas lang na siya, langit gina siya padong. Amen? Pero ang tao, ang pamilya nga, kabalo siya, agoy, namatay akong papa, yung people, wa pa ni mo masiri mo ginikanan, namatay ako mama, kunya kabalo ka nga, di pa siya save, mag-uol gyud ka, kaya naman, padung gyud ang iyang kalag sa impyerno. Muna nga dapat i-share nimo ang gospel. Tingwaon nimo yung people, paminaw, adults, even as adults, no? Mga idaran sa church, kung wala pa sulay-sulwining, amen? Kung wala pa share sa gospel, suwayigyod nga maka-share ka sa gospel, bahala magkamungango, inig-explain nimo at least, ni-try ka, amen? Sa una gyud di ko kalimot. Primero na kong sulwining. I was 11 years old. Primero na ko ni-participate sa sulwining. Ay, akong classmate si Mario. Di ko kalimot si Mario, naay bungtod. Pag umagklase na mo, naay bungtod. Gipalingkod ako si Mario, way Bible-ay. Ko nag-Bible. Gisiran ako si Mario pagi sa kaluwasan. O salamat kay si Mario, ako amigo. Nidawas si Ginoo. I was 11. Kanos amang ka magsugod? Inig ka, naa na ka sa hospital? Lord, tabangi ko, Lord, be. Nga, makashare ko ning nurse. Unya, imatyunon na ka, di ba? So, ulahin na. Muna nga dapat himsog pa imulawas. Paggamit diha, pagsangyaw sa pulong si Ginoo. Amen? Kay para mapuslan ang imong kinabuhi niya, dunay mga tao nga masave tungod kay nagpagamit ka diha sa Ginoo. Now, verse number 10, lantawa, 2 Corinthians 5 verse number 10. Nindot kay ni lantawa. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Look at that. That every one
may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or whether it be bad. Paminaw, moatubang baya unya kadamlag sa langit. Dili ra ba gyud dito by church. Dili ra ba gyud dito by family. Dili ra ba gyud dito by youth department. No. Moatubang ta dito sa langit, dito si mo mangluluwas one by one. Mangutahan ng Ginoo, Joshua, unsay gibuhat nimo? Bibi, unsay gibuhat nimo? O kisa pa niya, Anderson, unsay gibuhat nimo? Di ba? Marfred, unsay gibuhat nimo? Para nako diya sa kalibutan. Unya, inigatubang nimo sa langit, wala kay gibuhat. Lord, nagsimba raman ko sa baptist. Lord, naglingkod na minaw raman ko. Paminaw, samtang di pa ulayhan tanang pangalagad na si Ginoo. Ayaw gulatang nga naay katalagman. Ang uban ra ba ninyo iniglinog? Ay salamat nga dili nga epicenter unya. Kung diri sa tubo ng epicenter, diha pa ka makahinuglog nga hapit na gid mo balik ang Ginoo, mga lagad na jud ko ani. Ayaw hulata ang katalagman kay naman paminaw. Kani bitaw mga gubat sa Israel, linog, unsa pa ng mga kagubot sa kalibutan karon, mga sinyalis na nga hapit na mobalik ang Ginoo. Basaha ang Bible sa Matthew chapter, di ba? Basaha ang Bible. Mao na yung mga sinyalis nga hapit na mobalik ang Ginoo. Now, dito number 2. Number 2. Next slide. Sa Biblia, adunay tulo ka klase ang langit. Don't get me wrong, paminaw. Sa Bible, dunay tulo ka klase ang langit. Di ba nabasa nyo ganina, third heaven? Subot pa subot, dunay first heaven, dunay second heaven. Okay? Ato lang itakol karon. Now, next slide. Number 1. Kasi unang klase sa langit, sa langit, the first heaven. O kaning gitawag nga sky, panganod, luparanan sa mga langgam, or in short ka nang diha mulupad ang eroplano. Mauna ang first heaven. Okay? Sabtan ninyo? Ato lang taon. In Genesis chapter 1, in verse number 20. Ang tawa. Genesis 1, in verse number 20. And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. Asa man ay mulupad ang langgam? Sa kapanganuran. Nakuha ninyo? Diya sa taas, diri sa atmosphere. So, naa di first heaven. Yes, wala kay mabasa sa Bible nga word nga first heaven, pero na kay mabasa nga third heaven. Amen? Ang first heaven, obvious kayo, kaning atmosphere. Kaning maglupad ang mga langgam. Diha mo lupad ang eroplano. Amen? Nantawa, another verse, para mutuogin mo ba? Psalm 147, number 147, verse 8. Who covereth the heaven with clouds? Asa man ang clouds? Nasa panganod, diya sa kalangitan, diya sa sky, di ba? Di ba? Another verse, Isaiah 55 verse 10. For as the rain cometh down and the snow from heaven. Asa man mo bundak, asa man ang langit, ang ulan magbundak dito sa taas, di ba? Nakuha ninyo? Tuo mo na verse 7. Nakuha ninyo? Another verse, last. Kung ba ninyo murang magumutuo? James 5 verse 18. And he prayed again, and the heaven gave rain. Diya sad mo gawas ang kainit sa adlaw. Diya sa clouds, diya sa sky. Di ba? So mao na ang unsa tawag na? First heaven. Okay. I hope nga nakuha ninyo na ako yung mga picture aton pakita ragod palihog. Kana ba? Nindot no? Next picture. Di ba? Nindot. Mao na ang unsa tawag na? First heaven. Now, dirita. Sila nga yan, dirita sa second heaven. Unsa man yung second heaven kasi makatagna? Next slide. The second heaven. It means the outer space o kawanangan. Diin makita nimo ang bituon, makita nimong adlaw o mga planeta. Na ako'y picture, ang tawag gani. Pagkanindot no? Kasi ganahan mo na diha.
Diba? Another picture. Oh, kabalo mo. The universe itself, very wide, very vast. Even ambot lang kung unsa gani tawag anang pinaka-high-tech nga Hubble scope, kanang scope, unsa na Hubble scope ba na? O, di ba? Kana bang pinaka high-tech nga scope, telescope nga makita gyud ang pinakatumoy-tumoy, oh? Pero pagka tinuod lang, vast kayo ang universe. Kadako anang kawanangan. Unya, kisa may naghimo na tao? Dili, Ginoo, amen? Pagkabuang-buang gyud sa tao, kung maingon siya way Ginoo. Pagkabuang-buang gyud sa Kristohanon, moingon ka nga, di tinuod ang Ginoo kay naman maski gani akong problema dili sulbaron sa Ginoo, ay sultihan ti ka pagkabuang-buang gyud mga klaseng Kristohanon. Di gini ka kahimo og liso sa unsa na? Liso sa aratilis or unsa pa nang lisuha na. Di gini ka kahimo ang Ginoo, sultihan ti ka gamahanan king Ginoo, amen? Pagkagamahanan sa Ginoo, kung imong lang taon lang ng pitsura na, di ta kahimo ana. Mo na nga naa di ay second heaven. Tinuod na. Yes, that is second heaven. Oh, next slide. Next slide. Oh. Next slide. Oh, kana the outer space ha. Atong basahon para mo tuo mo. Ang tawag to, Deuteronomy 4:19. Ang tawa. Unless thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun. Oh, asa madapita makita nimong sun? Outer space. The moon, the stars, even all the host of heaven. The word host of heaven, kanang naa makita nimo sa kawanangan. Shouldest be driven to worship them and serve them, which the Lord thy God hath divided unto all nations under the whole heaven. Oh, another verse. Psalm 19, verse number 1. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. The firmament, it means kanang kawanangan nga outside sa kalibutan. Oh, another verse, Psalm number 8, verse number 3. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained. So, unsa gani ang second heaven? Ang kawanangan. Oh, at least kabalo na ang uban ninyo, no? Oh, di ta maglangan. O, di ta maglangan. Dirita sa third heaven. O, third heaven. Next slide. The third heaven. Unsa man ang third heaven? Ang puloy-anan sa Dios. Amen? The dwelling place of God. The dwelling place of angels. And those people nga midawat ni Jesus Christ, isip ilang bugtong personal nga manluluwas. Amen? Pagkanindot, the third heaven, puloy-anan si Ginoo. Dili lang, ikaw ug ako, kung luwas ka this morning, dito sa kapuyo someday. Amen? Pagkanindot sa paglaom, no? Pagkatinuod lang, kung tinuod, bitaw ubang paminaw. Logic ba logic? Kung tinuod gani ang arsiba, or ubang simbahan diya, kung tinuod sila nga, pinaagi sa pagmaayong buhat ang pag-adtog langit, unya, siyempre, kita, naghimo, after you got saved, di ba? Maghimo magkagmaayo. O di, langit po ka. Di ba? Tabla ra mo. Pero, gansi sila nga naman. Kaya kung ang kaluwasan, pinaagi sa pagtuo, dili sa pinaagi sa mayong buhat, which is, tinuod, kay ang pangkaluwasan, pinaagi magis pagtuo. Way sagol buhat, amen? Gansi sila. Langit ka pa dong, ngunya sila, impirno. Nakuha ni mo logic ba? Munang way mawa ni mo, amen? Salamat ta nga ang kaluwasan, pinaagi sa pagtuo ni mo ni Jesus Christ, pagdawat ni mo sa sulod si mo kasing-kasing, amen? Una nga, if you are here, paminaw. Don't fake yourself. Yung people, paminaw, don't fake yourself. Dili ni mo, musibot na, ayaw, pikia ang imuhang kaluwasan. I-search mo yung kasing-kasing, Lord, luwas bagit ka ha, kuno kaya naman, ang tinuod niya luwas, dunay kabaguhan si mong kinabuhi. Mo na'y primero nga, sinyalis nga luwas ka, nga save ka, dinuta na yung gidawat ng Ginoo, kaya naman, dunay kabaguhan. Inya, ikaw mismo ang makabantay, ana. Unya, ikaduha, ganahan ka ani. Kung luwas ka, ganahan ka ani pulong si Ginoo, amen? Pero kung di ka ganahan, ani, di ka ganahan minaw, nakasimbahan, di ka minaw sa wali, I doubt, save ka.
Unya, ang tinuod nga luwas, mga lagad. Oh, di tinguhaon nimo nga unsa may mabuhat ako para sa Ginoo no? Oh, salamat ninyo ha nga atong missions conference, grabe gyud. Busy kayo ang kadaghanan sa tong mga members sa kusina. Oh, pasalamat sa Ginoo nga inwan. Kung wala bitaw mo dito sa kusina, way makaon ang mga pastors, mga misyonaryo, amen. Salamat kayo no. Si Pastor Ray, grabe gyud niya ang kalipay sa tong pastor nga doon ay mga members bagay kung si Ma'am Jima ray magluto dito. Luoy kini si Ma'am Jima oy. Unsa na lang no, kung si Ma'am Jima, si Amam, si iyang pamilya ray maglihok pa niya kita. Likod-lingkod lang ta. Pagkaluoy. No, salamat nga naman. Kita nga members ani church, doon na kita equal opportunity ng mga lagad sa Ginoo. Amen? Naataw, inaakay opportunity. Oy, pastor, kamo may magamit ya. Kamo na lang pangalagad. Paminaw, inikatubang lagi mo sa langit. Ano na agina, unsa may mauwaw ka sa Ginoo, may ka dugo na lang kasi mo ulo. Mo na nga dapat pangalagad yun. Amen? Daga paagi oy nga mga pangalagad ka. Pwede gani, paminaw ha. Pwede gani, before ka mauli sa inyong balay, kamo mga taglagyo. Why not panguha mo map dia or panguha mo silig dia. Tabangin yung Bible student, kay kabalo mo kaning iniguman na to per service. Kung ano ni, kanang tip lang ba? Kung ganahan ka mga lagad, kay kung if there's a will, there's a way magyud, di ba? Oh, paminaw. Naidi kang silig dia. Oh, anilig sa kagadyot kay para ang mga Bible student, matabangan na to ba? Para dali ra mahuman. Kung gusto lang ka, way pugsanay, amen? Oh, daga pamaagi. Mag-drive ka, maghatod ka bisita, daga paagi. Ikaw na ang mismo ang mo lantaw unsay mabuhat nimo para sa imuhang Ginoo. Amen? Kay imuha man ang Ginoo no? Ato man ang Ginoo nga ato ang gilagaran. Amen? Now, ato lang tawon. 2 Corinthians chapter 12 in verse number 2. Ato lang tawon ang atong verse. I knew a man in Christ above 14 years ago. Don't you know kinsa ni nga tawo nga nagsulat ani? That is kisigutan ani nga tawo, ani nga phrase, ani ato ang gibasa. That is Apostle Paul. I knew a man, si Apostle Paul, I knew a man in Christ above 14 years ago. Whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth. Such an one caught up into the third heaven, which is kanang dwelling place sa Ginoo, ang puyanan sa Ginoo. Now, number 3. And I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell, God knoweth. In verse number 4, how that he was caught up into paradise, and heard unspeakable words, which is not lawful for a man to utter. When you talk about paradise, that is a place nga nindot kayo. That is heaven. That is third heaven. Mo na dwelling place, you know. Paminawa, Paul is describing a vision. Paul is describing a personal vision nga susama nga gidala siya dito sa langit ba. Dili ka istorya si Apostle Paul ani nga verse if wa siya ka experience. Nakuha ninyo? Nga I knew a man in Christ. Unsa to? Above 14 years ago. Naay panalanawan ng vision nga daw susama nga naaso sa langit. Pareha ni John the Beloved ba? The book of Revelation, di ba? In the island of Patmos nga gipakitaan sa vision sa Ginoo nga susama nga nakaadto siya sa langit. O yung naana sa na-experience ni Paul. O kabalo ka? Kani si Apostle Paul, doon na siya sakit. He's a man of God pero doon na siya balatian, no? Unya wa gyud siya kay bao unsay klase nga sakit ang inaan niya, no? Unya nihangyo siya sa Ginoo nga kuwaon pero lantawa gani. Lantawa 2 Corinthians 12 verse number 5. Ato na tawon. 2 Corinthians 12 verse number 5. Of such an one will I glory. Ingon sa Apostle Paul. Yet of myself I will not glory, but in mine infirmities. Verse number 7. Lantawa, ambak ta verse number 7. Unless I should be exalted above measure through the abundance of revelations. There was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Yeah, in verse number 8, lantawa, for this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Gihangyo niyang Ginoo nga Lord. Gamita pa ko, unya, kuhaan ning sakit, pero kabalo ka. Paminaw, kung ikaw karon doon na kay balatian, hangyo ka sa Ginoo, dili ba yagyutan ng panahon nga,
tubagon dayon si Ginoo imong prayer. Kuha ninyo, ay mo pangluod si Ginoo, amen? Dili ta dapat ma-discourage si Ginoo. Dili ta dapat maingon nga, dili tinuod ang Ginoo kay di ko niya ayuhon. No. Lantawa gani. Dili ko matapos in verse number 10, lantawa. Verse number 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. Amen? For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I glory in mine infirmities. No? That the power of Christ may rest upon me. Paminawa? As I close this morning, ang tendency man God, kung doon na tayo mga problema, labi na kung doon na kay sakit, o doon na kay problema nga dako kayo, nga muraglantaw ni mo nga, dili masulbad, mangluod dayon ta kung dili ito tubagon si Ginoo. Pero ingon si Apostle Paulo, no? Most gladly, therefore, will I glory in my infirmities. Bahala, Lord, nga nagsakit ko. Mga lagad, yapon ko nimo, amen? Inang Ginoo, Lord, bahalag doon na kayo problema. Nag-away mi sa kumbana, di mi magkasinabot sa kuang asawa, nagdunay kagubot sa mong panimalay. Lord, doon na ko'y dako kayong utang. Pangalagad lang padayon si Ginoo, amen? Ayaw undang, ayaw backslide ka naman. Nindot kayong Kristohanon nga padayon ka nga mga lagad, lipayon ni mo Ginoo sa mong kinabuhi, amen? Ato ni padayon next Sunday, balik mo ha. Ang puta, Lord, salamat kaayo sa kabuntagon, Lord. Thank you, Lord, sa kadaugan, sa panimbahon. Sa Sunday School, nga ang gipaminaw, napamati. This morning, I pray, Lord, nga amo ni mapadayon next Sunday. Salamat kayo sa opportunity nga makatuon mi Ginoo about heaven. In Jesus' name I pray, Amen.